At makakapanayan po natin si Attorney Romulo Macalintal, Senior Citizens Rights Advocate at saka co-host ng Serbisyo on the Spot. Kahapon ko pa sana gusto makausap si Attorney Mac. Ang ganda ng balita kahapon para sa mga senior, mga kapuso. Ito magpapaginhawa. Sabi naman nung ating DOH Secretary ay kasi daw may mga ang tawag doon, mga senior moment. Kaya nga senior daw, may nakakalimutan. Siguro maraming iniisip, ano? Ayan, dahil sa edad, di ko alam hindi pa ako senior eh. Tanong natin kay Attorney Romy Mac, yung purchase booklet po ng mga senior citizen ay inalis na para makakuha ng diskwento sa mga bibiling gamot. Ano na lang pwedeng ipresenta? Ayan, sana maging talagang maayos na maayos. At ito po sa pagbili ng gamot. Di ko alam, kasi nababanggit din yata sa batas, dapat ay pati yung... di ba may discount din sa pagbili ng mga grocery? Ayun, ayan. Malaman natin Attorney Mac. Nasa linya na po natin. Attorney Mac, magandang umaga po. Merry Christmas. Ay, magandang umaga sa iyo, Melo, at Merry Christmas sa iyo at sa ating mga tagapanood. Opo. Tagapakinig. Ninong. Opo. Salamat, Attorney Mac. At kahit siyempre abala tayo kagabi sa kasama ng mga pamilya natin na napagbigyan nyo kami ngayong umaga na ito, no? Ay, nako, talagang kahapon sana. Hindi ko lang alam. Meron kasi kami nga simbang gabi, kaya last simbang gabi, kaya hindi nalaman na meron palang tawag sa akin. Opo. So anyway, yung napag-uusapan nga yan na maganda yan, yung wala ng prescription. Wala na yung booklet. Purchase booklet, opo. Purchase booklet. Pero may kulang Melo, meron kulang dyan. Unang-una, paano kaya yung electronic prescription? Kasi kaming mga senior citizens noong panahon ng COVID, pwede yung electronic prescription. Hanggang ngayon nagagamit namin yan Opo. Tatawag lang kami, pwede kasi yan sa Viber, sa ilalim ng circular, pwede yung sa Viber, Messenger, lahat yan, pwede, Ngayon, bakit kaya hindi ito muling nabuhay dyan sa circular na yan? Although sinasabi nung panahon ng COVID lamang applicable, pero hanggang ngayon ini-implement yan. Ngayon, dahilan sa bagay na yan, paano kaya ngayon kami mga nabibigyan lamang ng electronic na prescription ng aming mga doktor? Dapat yan iliwanag doon sa circular. Opo. Kasi kapag ka-electronic, walang paraan para i-record yung kinuha na pinugamot. Oo nga, no? Unlike na kung prescription ng physical prescription sa nakalagay dyan sa circular na yan, kailangan ilalagay doon sa likod noong prescription kung ano ang nabili ng nasabing senior citizen. Tama. Di ba, minaminos, halimbawa ay ganito karami sa isang buwan ang nireseta sa... Pero siyempre, ang budget mo naman ay konti lang. Diba? So unti-untiin mo ang bili ngayon sa sa butika, di ma-minus lang kung ilan yan yung nabili mo. Tapos meron ka pang balance. Paano yung pag electronic pala yung prescription? Yun nga, kaya wala nga dyan sa wala dyan sa circular na yan. Kaya yun ang kahalagahan kasi nung tinatawag nating booklet, Kasi yung booklet na yan, purchase booklet na yan, nire-record doon kung ilan na ang nabili ng senior citizen. Ayun naman yung ibang mga senior sinasabi, nakakalimutan nila. Ay palagay ko, mahalaga talaga din yung booklet na yun yung kung malimutan naman yun, kailangan talagang kung bibili ka, kung kaya mong matandaan na kailangan dalhin ang prescription, bakit hindi mo kayang matandaan na dapat dalhin yung booklet? Kasi yung prescription na yan, lagi nakadikit sa booklet yan Oo. Kaya konti lang naman yung nakakalimot dyan. At saka exercise na rin namin ng aming utak, brain exercise na rin yan. Pagbili ko, ito mga kailangan kong bilhin. Dapat meron din kaming social responsibility. Kailangan meron din kaming responsibility na gagawin in fairness to the establishments. At also, para na rin sa aming kapakanan, mga senior citizen. Although maganda yan nasabi circular, pero kulang lamang doon sa electronic prescriptions na maapektuhan yung mga senior citizens. Attorney Mac, di ba tayo naman nasa digital age na nga tayo, Yes. Di ba meron tayong mga QR code na nagagamit, di ba? Nakastore doon yung mga record natin. Halimbawa, pag inis ka na ganyan, automatic, tas pinasok doon sa point of sale kung tawagin, doon sa mga butika.
Oh, di automatic doon, may record ka na ilan ang nabili mo. Yun, maaaring ganun. Pwede siguro yun. O, ayusin na natin. Oo, enhance natin ang gusto, ano? Tony Mac? Oo, kung talagang, yes, that's right. Kung talagang yun ang gusto ng ating pamahalaan, ay dapat ganoon na kasama yan. Hindi yung na madali, na hindi nakasama at hindi na pag-aralan yung mga electronic prescription. And although, yan ang sinasabi nung panahon ng COVID, pero wala pa namang total na circular na nagsasabing tinatanggal na yung electronic prescription. Kasi hanggang ngayon, kami mga senior citizens ay nag-i-enjoy pa rin nakakabili sa pamamagitan ng electronic. At saka pangalawang, medyo kulang dyan sa circular na yan. Bakit nakalimutan nila ang PWDs? Ano? Pareho lang naman na may ganyang benefits yan. Bakit yung DOH nag-concentrate lamang sila sa aming mga senior citizens? Yung mga PWDs, bakit na hindi nakasama? Dapat isinama din kaagad nila yan para isa na lamang na circular ang nilalabas nila. Hindi yung, paano kami PWD? Naghahanap ngayon yung mga ibang PWDs. I don't know kung meron, sana namang meron din similar circular. I don't pretend to know, pero sa aking pagkakaalam, ay wala pang similar na circular para sa mga PWDs. Nasa yung sinasabi ni BBM na pagmamahalan at pagbibigayan. Kawawa naman yung mga PWDs natin. Teka, may isa pa pala. Di ba sa pagbili din ng grocery, may booklet din na hinihingi, sa mga senior, Yes, kailangan din. Pero talaga kailangan yun kasi kaming mga senior citizen, ang entitlement lamang namin ay 5% every week sa 2,500 purchase namin. Kasi kung wala yung booklet, paano ngayon i-record ng establishment na naka 2,500 na kami sa week na yon, kung wala yung booklet na yon, yung purchase booklet na yon. Yun naman ang kailangan, yung booklet kung bakit hinihingi ng nasabing mga establishments. Kasi nilagyan ng threshold ng ating batas kung magkano lamang ang limitasyon ng aming pwedeng ma-applyan ng 5% discount na yun. Na sinasabing 5% for the 2,500 weekly purchase. Na ibig sabihin 125 every week or 500 pesos every month. Yun. Siguro kung gusto nilang i-implement ito ng totohanan, dapat i-enhance sila yung technology nito. Kailangan medyo pag-aralan din mabuti, kasi nga electronic age na tayo. So kailangan na may enhance din nila yan, para maging talagang maayos, hindi walang kulang yung nasabing mga circular na nilalabas. Kaya kailangan magkaroon ng definite yung guideline. Tungkol sa bagay na yan. At saka, attorney, teka, yung mga ID natin, pwede bang halimbawa, nakalimutan? Ako ganun. May backup ako Halimbawa, meron akong QC ID card dito. Maganda ring punto siya Melo, na pwedeng isama doon sa guideline. Ano ba yung mga electronic documents? Yung prescription, pwede na yan. Electronic photo ng senior citizens. Dapat isinama na sa guidelines yan. Kailangan siguro, kung nakikinig ang mga taga-DOH, pakibago ng konti. Kasi andyan na rin lang po yan. Masayang-masaya na mga senior citizens. Pero pag iyan may bumili na senior citizen na electronic ang kanyang prescription, medyo baka magkaroon ng problema. Kung saan i-record yun. Lalong-lalo na kung antibiotics ang bibilihin. Napakahigpit dyan. Kaya minsan 5 ang kailangan ko naisulat lang doon sa electronic ko 3. Kung sabi ko 5 po ang kailangan yan Naku, sorry sir, 3 na po nakalagay dyan. Hindi pa. Kaya yun ang kinakailangan. Na yung ID, pwede na bang electronic? Yung prescription, pwede bang electronic? At kung electronic ang prescription, saan i-record kung patingi-tingi ang pagbili ng nasabing gamot? Ayun, okay. Pero ang ID natin, hindi lang limitado para mapatunayan mo senior ka
sa senior citizen ID? Pwedeng driver's license, lahat na yan. Oo. Lahat. Basta government-issued ID. Ano ha, Melo? At katulad din sa mga PWDs, government-issued ID. Kasi alam mo, Melo, may mga organization of senior citizens at saka organization of PWDs, nag-i-issue sila ng ID nila. Ngayon, maraming mga, with due respect, yun doon na nagkakaroon ng mga peking ID. Kasi minsan, sige, bigyan na lang kita kahit na sino, mabibigyan ng organization. So, yun ang nagiging dahilan na sinasabi, bakit maraming peking ID? Kasi minsan may mga organization na issue na lamang sila ng issue sa mga sinasabing senior citizen, although hindi naman talaga tunay na senior citizen. Kaya yung mga ID na yan ng senior organizations, hindi dapat nire-recognize. Hindi yan ino-honor kasi maliwanag ang batas, government-issued ID. Yan. Yung mga organization, hindi government po yan. Yan ay private organization, kaya hindi dapat tanggapin yan ng mga establishment. Tama. Yung mga LGU lang pwede mag-issue niyan. Yung Office of Senior Citizens Affairs, di ba? Yes, oo. Kasi yan, bago ma-issuehan yan, nagkakaroon din ng verification ang nasabi mga LGUs, yung Office for the Senior Citizens Affairs, bini-verify din na yung kanilang date of birth, yung kanilang birth certificate, kapag may duda sila. So, may mga basihan yan. Ay, yung mga organizations minsan, mga kaibigan, bigyan mo na lamang yan ang Senior Citizen ID, PWD ID. Kaya sinasabi, bakit maraming PWIDs na fake? Baka akala nila totoo yung mga organizations na yun na nag-issue. Hindi naman lahat. Pero may mga napansin lamang ako na mga ganyang organizations na nag-i-issue ng mga ID para sa mga seniors or PWDs. Although, they don't belong to that category. Okay, sige. Attorney Romy Mac, magandang umaga po. Salamat po at Merry Christmas po sa inyo. Ay, maraming salamat, Belo. At Merry Christmas sa iyo, sa ating mga tagapanood at mga tagapakinig at sa kanilang mga pamilya. Maraming salamat. Thank you po. Attorney Romulo Macalintal, Senior Citizens Rights Advocate.